I-share ko lang po sa inyo mga boss itong ating Tamaraw FX na 97 model. Sobrang tagal na, 1997 pa. Kung kumusta na ang engine dahil nga ilang taon na. Ayan. Bali, yun ang i-review ko sa inyo. Ayan mga boss. Ang ating radiator ay original. Nagkaroon dito ng leak. Nilagyan natin ng steel epoxy. Tapos ang laman naman nito ay purong tubig, mineral. Pero dahil sa lampas na isang taon, ayan, ganyan na ang itsura. Palitan na ng tubig. Pero dapat ang nakalagay dito ay coolant. Tubig lang muna ang nilagay natin. At wala na rin itong aircon, hindi na gumagana ang aircon. Dito naman, hindi na natin inilagay ang thermostat. Wala na yung thermostat. Bali, pag start nyan, yung tubig diretso lang punta agad dito sa radiator. Ang gamit kasi ng thermostat para hindi agad napupunta yung tubig sa radiator, dyan lang muna sa gilid ng bore para mabilis uminit. Ngayon ito direct lang yan, ikot-ikot lang yan. Palitin na ang ating tubig. Sa carburetor naman, nagpalit na tayo ng carburetor. Ito ang kanyang original na carburetor. Pinalitan na natin dahil nag-overflow. Ayan. Dito naman mapapansin nyo parang may leak. Hindi may iwasan dahil sa sobrang tagal na. 97 model pa. Ayan. Parang may singaw. Palitan na siguro ang ano dyan, gasket, manifold gasket. Ito naman ay sa ano ito, sa aircon. Pag open mo na ang aircon, ito naman ay tumutulak para hindi bumaba ang idle na yung minor. Ito yun, hindi na natin nilagyan ng hose dahil wala namang aircon. Dati ang nakalagay ito, pinalitan na natin dahil mahirap mag-start. Tapos kung mainit na hindi rin agad nag-i-start. Nag-ano siya, parang nag-overheat. Kaya pinalitan natin. Sa ganitong coil, dalawa lang ang ginamit natin. Naka-disassemble yung red. Yung naka-install lang yung black at yung may halong yellow. Ayan ito. Dito naman natin ikinabit yan. Ito. May nakalagay dito sa kapasitor na plus. Ibig sabihin naman nun ay positive. Diyan nakakonect yan. Ito naman na itim, dito naman sa minus, sa negative. Ayan, ito yung mapapansin nyo sa original na wiring ng Tamaraw, mayroong ganito. Dito yan. Tapos pupunta yan dito. Yan ang gamit ng balance resistor. Sa ano naman natin, distributor, ayan ang kanyang pagka-align. Diyan natin inigpitan dahil diyan lang yung tumitining ang andar, diyan lang gumaganda ang andar. Kunti lang alam natin sa makina, pero dyan na lang natin inilagay dahil dyan ang parang mas maganda ang andar. Vacuum hose ito sa charcoal canister. Charcoal canister yan mga boss. Ito ang sa charcoal canister, ito. Yan ang diyan ko inilagay ang connection sa charcoal canister. Kasi ano lang naman yan dyan eh, dalawang vacuum. Ito ang sa charcoal canister. Ito naman mga boss ay sa ano naman to, sa distributor. Ay, o doon sa distributor yan, distributor nakakonect ito.
Ang oil nga pala na ginagamit natin ito 2050 na GTX Castrol. Yan ang ginagamit natin dito sa ating 5K engine. 500 plus na kilometer, 500,000. Natin start. I-rev natin mga boss. Medyo malamig pa mga boss. Ayan ang temperature. Mababa pa ang kanyang temperature. Up. Up. Start natin ulit. Ilaw, testin natin yung ilaw. Ayan. Ayan, boss. Tapos ayan. Mukha na yan. Ayan. Pakita ko sa inyo kung mayroong flow sa ating radiator. Start natin mga boss. Ayan. Ayan. Sa ganyan minor dapat ano na yan, naka aircon na yan eh. Sa ganyang minor na. Kaya lang ang ating Epix ay dahil nga matagal na, ganyan talaga ang kanyang minor, yung pinaka smooth. Dyan lang, hindi na siya katulad ng bago. Ganito naman, medyo mababa pa naman yung temperature nya. Tingnan natin doon sa radiator. Ayan, pinalitan natin yung tubig. Ayan, buwaba ang kanyang temperature.
Kung ganyan lang mga boss, kalawang ating radiator, dapat palinisan na natin. Bago na ang kanyang tubig pero medyo malabo pa rin. Dapat ang nilalagay dyan ay coolant. Pero kung wala namang coolant, kahit ganito lang. Ayan. Medyo parang makalansing dahil naman yun sa sa pulley dito sa ating power steering, sa bearing dyan, dahil palitan na yung bearing dyan. Ayan, kaya yung tunog niya parang makalansing dyan lang yan sa pulley ng power steering. Ayan. Kaya po mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating video.